Maraming salamat sa ating National Historical Commission of the Philippines, Commissioner Regalado Jose Jr. Magsiupo tayo. Ang representante ng pangatlong distrito ng Batangas, Representative Maria Teresa Collantes, and the honorable members of the House of Representatives that are here today. Batangas Provincial Vice Governor Mark Leviste III, Tanawan City Mayor, Mayor Nelson Collantes, at lahat ng mga kawani ng pamahalaan ng Tanawan, fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Kaisa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ng ating minamahal na bayaning si Apolinario Mabini. Sa araw na ito, inaalala at pinaparangalan natin ang dakilang paralitiko na nag-alay ng kanyang makabuluhang buhay para sa ating bayan. Ipinanganak noong 1864 sa Talaga, Tanawan, Batangas. Lumaki si Mabini sa sadlak ng kahirapan bilang pangalawa sa 8 anak ng isang tindera at isang magsasaka. Sa lahat naman sa material na mayaman, pinunan niya ang kakulangan ito sa pamamagitan ng tiyaga, determinasyon at katalinuhan. Mahusay niyang ipinamalas ang mga ito sa kanyang pag-aaral. Una, sa makasaysayang paaralan ni Padre Valerio Malabanan sa Tanawan, Batangas. Sumunod ay sa Kolehiyo de San Juan de Letran. At ang panghuli ay sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Dito siya nag-aral ng abogasya. Dala ang kanyang layuning maipagtanggol ang mga mahirap sa gitna ng matinding pagmamalupit sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, naging kasapi siya ng La Liga Filipina bilang isa sa mga buong tapang na nagtaguyod ng mga reforma sa panahon ng kolonyalismo. Ngunit nung pinatay si Rizal, lumahok at sumapi si Mabini sa revolusyonaryong puwersa ng Katipunan sa kadahilang nawalan din siya ng paniniwala at pag-asa na magkakaroon ng kompromiso sa pagitan ng Espanya. Sa gitna ng namumuong revolusyon, tinamaan siya ng sakit ng polio at hindi naglaon ay nalumpo at ang kanyang mga binti. Gayunpaman, sa kabila ng kapansanang ito, hindi ito naparalisa ang kanyang nag-aalab na puso at matatag na diwa. Ang kalagayan niya, ang siyang nagbigay lakas sa kanya na gamitin ang talas ng kanyang isip bilang sandata laban sa kawalang katarungan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga kapwa Pilipino. Tinaguri ang utak ng himagsikan. Nakapagsulat si Mabini ng ilan sa mga akdang tulad ng El Verdadero Decalogo na nagsilbing gabay ng mga makabayan at revolusyonaryong Pilipino, habang ang kanyang programa Konstitusyon de la República Filipina ay isa sa mga ikinonsiderang maging saligang batas sa Kongreso ng Malolos. At nang maitatag ang ating unang republika, nagsilbi siyang bilang kauna-unahang punong ministro at ministrong panlabas, kung saan ay ipinamalas niya ang kanyang malawak na kaalaman, talino at kakayahan sa pagpapatibay ng ating bagong tatag na bansa. 1 siglo at 2 dekada na lumipas mula nang huling masaksihan ng mundo ang kanyang angking galing. Ngunit walang hanggan ang ating pararangal at para sa kanya at alaala sa paraang nararapat sa kanyang bilang isang tunay na bayaning Pilipino. Tuluyan din nating iniukit ang kanyang pangalan sa mga pangunahing lansangan ng Batangas, ng Maynila at sa ibang parte pa ng bansa. Maraming tulay, gusali, dambana at makakalagang lugar ang naitayo rin para parangal sa ating bayani. Sa katunayan,
sa loob mismo ng sentro ng pambansang pamahalaan. Matayog na nakatayo ang kapitag-pitagang Mabini Hall o Bulwagang Mabini, ang pinakamalaking gusali sa buong Malacanang, na sumasailalim sa natatanging lugar ng bayaning tumulong sa paglatag ng pundasyon ng ating republika. Nararapat lamang na ipangalan ang mga istrukturang ito sa kanya dahil dito rin matatagpuan ang mga kapwa kong magagawa sa tanggapan ng Pangulo ngayon na maihahambing ang galing, talino at pagkamakabayan kay Mabini. Ang kanyang ipinamanang lakas ng loob ay nabubuhay sa kanila at sa maraming Pilipino na patuloy na nag-aalay ng kanilang husay at talento para sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Tinatawagan ko ang mga kabataang Pilipino ngayon na gawing inspirasyon at halimbawa ang buhay ni Apolinario Mabini upang magpunyagi sa buhay. Naway higit sa maunawaan ng mga nakakabatang henerasyon ang kanyang mga pilosopiyang pampolitika at panlipunan upang sila ay mahikayat na mag-ambag sa pagsulong ng ating bansa. Si Mabini ay nagpatunay sa kaisipan na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago at tumahak sa sariling landas tungo sa tagumpay, sa kabila ng iniindang kalagayan o anumang pagsubok. Kaya, sama-sama tayong magtulungan upang matiyak na ang mithiin ni Apolinario Mabini sa magpapatuloy na sa bagong Pilipinas, kung saan ang mga mamamayan ay may pagkakataong maging produktibong kasapi ng isang mas makatao at nagkakaisang lipunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay Sigat Apolinario Mabini, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.